Nestor, meron na bang natanggap na tulong ang pamilya ng nasawi sa nangyaring aksidente sa NAIA Terminal 1 mula sa NNIC? Magandang hapon, Monica. Ayon sa kaanak nga ni Derek Faustino, mula nang mangyari itong ang aksidente at hanggang sa madala dito sa Bulacan ang labi ng kanilang mahal sa buhay, ay sinagot naman ng NAIA ang gastos pati ang ataol hanggang sa pagpapalibing dito. Ang sentimiento talaga namin ay yung statement na sinabi ng ka-office mate niya. Parang lumalabas na rin sa mga ibang anggulo ng mga video na lumalabas ngayon sa social media na hindi po na-attenan agad ng medic yung pamangkin ko. Dahil ang sabi ng ka-office mate niya, buhay pa si Keo. Naglabas ng sentimiento ang pamilya ni Derek Faustino, ang 29 years old na lalaki na isa sa mga namatay matapos sa banggain ng SUV sa NAIA Terminal 1 nitong linggo. Ayon kay Daisy Faustino, hindi lang driver ang kanilang sinisisi sa aksidente, kundi ang pagkukulang o kapabayaan anya ng mga medic dahil hindi agad sila dumating matapos ang insidente. At yung medic, after 30 to 40 minutes pa siya napuntahan. So yun pong 30 minuto na nakadagan ang isang SUV sa'yo, mabubuhay ka pa po ba nun? Sige, sabihin na natin na critical. Pero yung pain naman, yung pain na naramdaman ng pamangkin namin sa 30 minuto na yun, malaki rin umano ang problema sa bollard sa NAIA na kung maayos lang sanang nakabit gaya ng ibang bansa ay di sana hantong sa malagim na insidente ang nangyari. ng budget, pero nakikita natin ngayon sa social media ang mga bollard sa ibang bansa. Pag sumalpok ang malaking truck, sira ang truck. Ang bollard nakatayo. Kasi yun talaga ang purpose ng bollard. Magpa-stop siya ng sasakyan kung may ganun mang sigurong incident. Pabiyahe na sana papuntang Dubai si Jeric nang mangyari ang aksidente. Magdiriwang pa sana ito ng kanyang 30th birthday sa May 29. Breadwinner ito sa pamilya at pangalawa sa 4 na magkakapatid. Panawagan rin ng pamilya sa pamahalaan na bigyan sana ng ustisya ang pagkamatay ng kanilang kaanak kasama ang 5 taong gulang na namatay din sa aksidente. Pakiusap din nila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB makulong at tuluyang wag nang bigyan ng lisensya ang driver ng SUV na nakabangga kay Jeric. Ang panawagan ko lang din sa LTO, please, wag nang ibalik ang lisensya ng driver na gumawa nito. Hindi ko alam kung meron ng directive sa LTO na tanggalin na ang lisensya niya lifetime. Dahil 2 buhay yung nawala, napakaraming sugatan. Samantala, nakatanggap na ng tulong ang pamilya ng biktima mula sa NNIC na siyang namamahala sa NAIA. Nagtungo rin ang SSS para tumulong sa burial. Bumisita na rin ang DSWD sa pangunguna ni DSWD Secretary Rex Gatchalian para magbigay ng financial assistance. Sinagot nila ang burial. At yung tao nila, hindi nawawala ng tao ang NAIA dito sa bahay namin. Ever since na nandoon sa funeral si Keo, mayroon ng NAIA officer doon. Hanggang sa iuwi dito si Keo. Monica, samantala, nailibing na bandang alas 4 ng hapon yung 2 sa 10 na nasawi naman sa nangyaring banggaan sa SETEX noong nakaraang linggo kung saan inilibing ito sa Plaridel, Bulacan kanina. At yan muna ang ating latest live, Monica, mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Nestor, ang pamilya ba noong driver ng SUV na nakapatay doon kay Derek ay sinubukan ding mag-abot ng tulong sa pamilya niya?
Sa ngayon nga, yun nga yung pamilya ni Derek ay ng mga tumutulong na rin yung mga pamilya ni Derek din do sa kapwa niya pamilya, yung mga nasawi. Pero ang talagang hinihintay nilang tulong ay yung manggagaling sa lokal na pamahalaan at maging sa NAIA at sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na malaking tulong rin, lalo na ito ay malaking kawalan sa kanila yung pagkamatay ng kanilang kaanak na si Derek, dahil ito yung inaasahan sa 4 na magkakapatid. Alright, maraming salamat, Nestor Torres, live mula sa Bulacan.